Alam mo kung ano talaga ang ibig sabihin kapag hindi sinasadya na nagustuhan ng isang tao ang iyong post, huwag malinlang sa ideya na ito ay isang koinsidente lamang. Kung may katapatan, hindi siya mag-aasta ng ganito. Kung malinaw ang intensyon, hindi mo kakailanganin na tuklasin ang isang palaisipan. Kung tunay na interesado, wala nang kailangan pang laro. Napakahalaga ng pag-obserba sa mga pangyayari. Ang taong ito, binabaliwala, lumalapit, nakikipag-ugnayan, pumapalayo, at ikaw, naghihintay, nagsusuri, nagtatanong, tumutugon, walang misteryo rito. May pattern na paulit-ulit, isang siklong nagaganap. Ang tinatawag mong sinyales ay ang kawalan ng kalinawan. At patuloy mong pinananatili ang paghihintay. Tinatawag mong interes ang isang kapritsyo lamang. Sinusubukan mong bigyang katwiran ang mga gawang mababaw. Ang ugnayan ay nananatili dahil pinapayagan mo. Hindi dahil ito'y matibay, kundi dahil hindi ka lumalayo. Kapag tunay na nais ng isang tao, malinaw sila sa kanilang galaw. Kapag nagmamalasakit, walang alinlangan. Ang natitira ay pagtatakip ng manipulasyon. Kung kailangan mo pang bigyang kahulugan ang mga sinyales, malinaw na wala itong katapatan. Kung kailangan mong makipagkompetensya para sa atensyon, wala ka na sa unang lugar. Kung kailangan mong pilitin ang mga pakikipag-ugnayan, hindi iyon koneksyon, ito'y emosyonal na pagod. Hindi ka nawawala. Naghihintay ka lang. At ang paghihintay ay isang pagpili rin. Ang matinding katotohanan ay ito, walang magbabago hanggat tinatanggap mo ang mga bagay na walang kahulugan. Para sa iba, komportable ang ganitong dinamiko. Habang patuloy kang nananatiling available, magpapatuloy ang kalituhan. Sa mga nagpasyang maglaro pa rin, ito ay paborable. Hindi mo kailangan ng higit pang paliwanag. Hindi mo kailangan ng isa pang pasensya, hindi ko sinasadya. Kailangan mong magpasya kung ipagpapatuloy mo ang pagtanggap sa kawalang katiyakang ito. Walang masayang pagtatapos dito. Mayroon lamang ang sandaling matanto mo na hindi kailanman tunay ang pagsukli. At ang sandaling iyon ay hindi basta dumarating. Naniniwala kang may dahilan para sa kawalang katiyakan. Isang nakabahaging nakaraan, mga alaala na hindi mabubura. Isang alinggaw lamang ng mga panahong tila mas malinaw. Ngunit ano ang totoo? Ano ba talaga ang natira? Ang mga alaala na ito ay isang bitag. Bawat tawa, bawat pag-uusap ay hindi maaaring maging dahilan para sa kasalukuyang kalituhan. Ang taong ito, nagpakita, nawala, nag-iwan ng bakas, at ikaw ay nagtataka kung ano ang nangyari sa koneksyon na tila napakalakas. Umaasa ka sa pagbabalik, isang pagkilala, ngunit ang natatanggap mo ay nakakabinging katahimikan. Masakit, ngunit nasanay ka na sa sayaw na ito. Pinagmamasdan mo ang iyong sariling mga kilos. Sinusuri mo kung gaano ka nakaangkop sa sitwasyong ito. Ang mga konsepto ng pag-ibig, pagkakaibigan, at katapatan ay naging baluktot sa isang bagay na hindi kahalintulad ng iyong inaasahan. Ang pattern ay paulit-ulit at tinatanggap mo ang mga patakaran nito. Ang pag-asa ay isang kapalit ng pagkasunog. At ang pagpapanatili ng inaasahan ay parang pagtatali sa sarili sa isang barkong palutang-lutang. Ang taong ito, nagbibigay pansin, bumabalik sa dati, naglalabas ng mga pangako, hindi tinutupad. At ikaw, naghihintay, naghahanap ng mga paliwanag, iniisip ng mabuti, nananatili. Walang lohika rito. Isa lamang itong walang katapusang siklo na nagpipilit magpatuloy. Ang tinuturing mong isenyas ay, sa katunayan, isang imbitasyon sa kalituhan. Isang paraan upang patuloy na itali ka. Hindi mo kailangan ang ganitong uri ng relasyon. Hindi ito pag-ibig. Hindi ito tunay na koneksyon. Isang laro ito ng kapangyarihan kung saan ikaw ay nasa kahinaan. Ang kontrol ng sitwasyon ay hindi kailanman nasa iyo. Ang ilusyon ng pagpili ay eksaktong ito, isang ilusyon. Kapag may gusto ang isang tao, kumikilos siya. Ngunit kapag nag-enjoy ang isang tao sa iyong pagdududa, ang kakulangan ng kalinawan lamang ang interes nila. Panahon na upang huminto at harapin ang realidad. Wala nang puwang para sa sariling panlilinlang. Ang taong ito ay nagpapaniwala sa iyo na may pagkakataon, ngunit ang totoo, abala siya sa kanyang sariling kwento. Habang ikaw ay naghihintay, lumilipas ang buhay. Hindi humihinto ang oras upang maglaan ng lugar sa iyong mga kawalang katiyakan. At ikaw, nagtatanong, nag-isip, nagmumuni-muni. Nararamdaman mo ang pagiging marupok, at ang pagiging marupok ay isang espada na may dalawang talim. Siya ay maaaring sumira sa iyo o, sa kabaligtaran, palayain ka.
At ang kalayaang ito ay dumarating lamang kapag napagpasyahan mong putulin ang mga tali. Walang saysay na maghintay para sa isang taong hindi tumutupad. Ang ugnayan ay hindi nagtatagal dahil sa emosyonal na lakas, ito ay nagpapatuloy dahil nandyan ka pa rin bukas. Tinitignan mo ang iba, inoobserbahan kung paano sila makipag-ugnayan na walang sikreto. At napapansin mo ang pagkakaiba. Sila ay nagpapahayag ng ang atuwiran ng lantaran. Wala silang mga lihim na itinatago. Ang nangyayari sa kanila ay malinaw, ito ay totoo. Samantalang ikaw ay naglalayag sa malabong karagatan, walang kumpas, walang direksyon. Ano ang nangyari? Saan napunta ang pagiging totoo? Ikaw ay nasa isang sangang daan at kailangan mong pumili ng landas. Ang halaga ng kawalan ng katiyakan ay tumataas. Habang patuloy kang naghihintay, mas lumalaki ang pagkawala ng halaga nito. At ang kabiguang ito ay nagiging isang pattern na sinusundan, isang nakakabigat na gawain. Ang malamig na katotohanan ay ito, may kapangyarihan kang magpasya. Ang manatili sa pagkakatigil ay isang pagpipilian, gayon din ang isang hakbang pasulong. Harapin ang hirap na iwan ang hindi nakapakipakinabang. Hindi madali, ngunit kinakailangan. Hindi ka tagamasid sa kwentong ito, ikaw ang pangunahing tauhan. At sa gitna ng kwento, ang pagiging totoo ay dapat mangibabaw. Isaalang-alang kung ano talaga ang gusto mo. Ano ang dala ng relasyong ito? Anong halaga ang ibinibigay nito sa iyong buhay? Kung hindi malinaw ang sagot, maaaring handa na ang daan. Ang pinananatili mo ay hindi isang relasyon, kundi isang siklo ng emosyonal na pag-asa. At habang patuloy kang ganito, ang pag-aalinlangan at pagkabigo ay magiging patuloy na kasama. Kapag napagtanto mo na ang larong ito ay hindi sulit, baka magsimula kang tumingin sa iyong sarili. Para sa kung ano talaga ang gusto mo. Para sa kung ano talaga ang nararapat sa iyo. Hindi mo kailangang mamuhay para magbigay kasiyahan sa isang taong hindi nag-aalintana. Panahon na para mabawi ang kontrol. Ang ugnayan ay umiiral lamang dahil ikaw ang nagpapalakas nito, at ngayon na ang oras para putulin ito. Ang realidad na ito ay hindi komportable, ngunit ito ay kinakailangan. Walang himala na magbabago sa kawalan ng katumbasan sa isang positibong bagay. Eksiste apenas ang pagpipili ang tanggapin kung ano ang totoo, ang iyong kakulangan ng halaga para sa mga hindi naglalaan ng oras para sa iyo. At iyon, sa sarili nito, ay dapat na sapat upang pasimulan ang pagbabago. Ipinaalam na ang katotohanan. Ang kawalan ng pagbalik ng damdamin ay isang bukas na sugat. At pinapakain mo ito araw-araw. Bawat mensaheng hindi sinasagot, bawat inaasahang hindi natupad. Ang dapat sana'y isang palitan ng damdamin ay nagiging isang tahimik na monologo. At habang nangyayari ito, ikaw ay nag-iisip. Tinatanong mo kung may pag-asa pa bang dala ang nakaraan, isang aninong maaaring naging maganda. Ngunit ang nostalhiyang ito ay mapanlin lang. Ibinabalot ka nito sa isang lambat ng damdamin, pinaparamdam sa iyo na may halaga pa. Ngunit ang totoo, ang natitira ay isang distorsyadong refleksyon ng dati. Naalala mo ang mga masasayang sandali. Ang mga kwentuhang puno ng tawanan, ang mga pangakong magbibigay liwanag sa hinaharap. Ngunit ngayon, ang mga sandaling ito ay naging sandatang nakakapagod. Bawat alaala ay isang paalala ng kasalukuyang kakulangan ng dedikasyon. Isa itong siklo ng sakit na nasa likod ng anyong alaala. At pinagmamasdan mo ang mga pakikisalamuha sa paligid mo. Ang mga tunay na relasyon kung saan ang katapatan ay nadarama. Ang pagtititigan, ang pagkakaintindihan. Mga kontrasteng nagpapalalim ng iyong tahimik na pakikibaka. Nararamdaman mo ang pagkakaiba, isang di masukat na agwat sa pagitan ng maaaring mangyari at ng kasalukuyan. Ang presensya ng ibang tao ay lalong nagiging malinaw sa iyong sitwasyon. Napapansin mo kung paano ang kaliwanagan ay nagiging haligi sa mga malulusog na relasyon. At dumating ang pagdududa, bakit hindi pwedeng maging ganito? Bakit ang mga pakikisalamuha mo ay balot ng kawalang katiyakan? Ang sagot ay masakit. Hindi kailanman na sa iyo ang kontrol. Nagtatanong ka sa sarili. Ang patuloy mong paghahanap ng pagkilala ba ay isang uri ng pagpapawalang bahala sa sarili? Kapag nagmamakaawa ka ng atensyon na hindi dumarating, ikaw ay nagiging isang anino. Isang figura na nabubuhay upang mapansin, ngunit hindi kailanman natatanggap ang nararapat na halaga. Ito ay isang siklo ng kawalang halaga, kung saan ikaw ang laging huling makakaalam. Ang iyong puso ay mabigat sa katotohanan ito, ngunit kumakapit ka sa pag-asa.
Parang naghihintay ng paglubog ng araw sa isang maulap na araw. Ang langit ay maaaring mabigat, ngunit patuloy kang naniniwala na ang mga kulay ay muling magliliwanag. Ang paniniwala na ito ay maaaring maging lakas o kahinaan. At kailangan mong magdesisyon kung anong papel ang gagampanan mo sa kwento na ito. Ang katotohanan ay hindi mo kailangan ng mas maraming mga pangakong walang laman. Walang sapat na magic upang gawing tunay na pag-ibig ang mga hindi tuloy-tuloy na aksyon. Ang ninanais mo ay kasimplehan, katapatan, at isang ligtas na espasyo kung saan maaari kang maging totoo sa iyong sarili, walang maskara o laro. At kapag hindi ito nangyayari, ang kawalan ay lalong sumisidhi. Iniisip mo ang kontrol na hawak ng ibang tao sa iyong buhay. Ang kapangyarihang ito ay nakakasira. Ginagawa ka nitong isang walang magawang tagapanood. Samantala, patuloy na umuusad ang buhay. Ang mga oras ay nagiging mga araw, at ang mga araw ay nagiging mga buwan. Bawat sandaling nawawala ay paalala na ang hindi pagpapasya ay may halaga. Dapat mong harapin ang iyong sariling habag. Hanggang saan ka handang magsakripisyo para sa isang tao na hindi kayang gawin ang pareho? Ang platonic at isang panig na pag-ibig na ito ay hindi magdadala ng kapayapaan. Ito'y magdadala lamang ng mga katanungang walang sagot. Paulit-ulit ang siklo. Ang tao ay magpapakita, maglalaho, at babalik na may bagong mga pangako. At ikaw, na umaasa ng pagbabalik, ay nawawala sa isang paikot-ikot na kalituhan. Ang pagtangging makita ang realidad ay isang uri ng paraan ng pag-survive, ngunit isang paraan din ito ng pagpapaliban ng iyong kalayaan. Ang hindi kaaya-ayang pakiramdam ay kapatid ng pagbabago. At ikaw ang dapat magpasya. Ang pagpayag na ang sakit ang magdikta ng iyong pagkakakilanlan ay isang pagpili. Ang pagpiling kilalanin ang iyong halaga at suriin muli ang iyong mga prioridad ay isa ring pagpili. At kahit mahirap ang paglalakbay, dapat mong tandaan na ang pagiging paralisado ay magdadala lamang ng higit pang sakit. Sa mar ng kalituhan ay hindi kailangang maging kwento mo. May kapangyarihan ka sa iyong naratibo. At oras na upang muling isulat ang mga kabanata ng mas malinaw. Para sa mga taong tunay na mahalaga, ang mga salita ay sinasamahan ng mga aksyon. Ang pagsalubong sa isa't isa ay hindi teoryang konsepto, kundi pang-araw-araw na gawain. Sa tuwing lumalayo ka sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo, isang hakbang kang malapit sa iyong tunay na sarili. At ang desisyong ito ay hindi basta dumadating ng biglaan. Kailangan ito ng pagninilay at lakas ng loob. Pero kapag nagdesisyon kang kumilos, babawas ang bigat sa iyong balikat. Ang iyong hinahanap ay siyang nararapat mong makuha. Isang espasyo kung saan ang pakikitungo ay hindi laro, kundi isang harmonyosong sayaw sa pagitan ng dalawang kaluluwa. Habang patuloy kang nag-aalinlangan, ang pagkadismaya ang iyong kasama, pero pwede mong baguhin ito. At, sa paggawa nito, muling matutuklasan mo ang iyong halaga. Wala nang balikan sa normalidad kapag ang normalidad ay hindi na maayos. Ang pagpili na iwanan ang hindi na mahalaga ay nagbibigay kalayaan. At sa bandang huli, ang tunay na koneksyon ay nagsisimula sa iyo. Ang ugnayan ay umiiral lamang dahil pinapanatili mo ito, at ang pagkaalam dito ang nagbubukas ng mga pintuan. Samantala, makikita mo ang sarili sa bagong bukang liwayway. Ang gagawin mo sa ilaw na ito ay ganap na iyong pagpipilian. Hindi ka naririto para mangyaring loob. Narito ka upang mamuhay ng buo. At iyon, sa sarili nito, ay sapat na dahilan upang magpatuloy. Ang katotohanan ay naipresenta na. Ang kalungkutan ay isang alingawngaw na umaalingawngaw sa mga pakikipag-ugnayan mo. Bawat walang laman na like, bawat mensaheng hindi pinapansin, ay nagpapapalala sa pakiramdam. Tinitignan mo ang paligid at kinikilala ang isang pattern. Ang iyong buhay ay parang entablado kung saan ikaw lamang ang gumaganap. Habang ang ibang tao ay tila nagkakaugnay ng tunay. Sila'y tumatawa, nagpapalitan ng lihim, bumubuo ng mga alaala. Itinanong mo sa sarili, bakit iba ang iyong realidad? Ano ang ginawa mo para karapat-dapat sa ganitong pagbubukod? Ang katotohanan ay hindi ito tungkol sa karapat-dapat. Ito'y tungkol sa pagpili. Nakikita mo ang sarili sa isang bula. Isang lugar kung saan nakakasakal ang pag-asa. Sa halip na kalayaan, nararamdaman mong ikaw ay nakulong sa isang siklo ng mga inaasahan na hindi kailanman natutupad. At habang lumilipas ang mga araw, ang frustration na ito ay nagiging anino na sumusunod sa bawat hakbang mo. Ang pagmasdan ang mga interaksyon ng iba ay nagpapahigpit sa iyong puso. Malinaw sa kanila habang ikaw ay naglalayag sa ulap.
Para sa kanila, ang koneksyon ay tila napakasimple, isang tinginan, isang haplos, isang ngiting magkasama. Ang mga munting kilos na ito ay tulad ng mga ilaw sa isang madilim na lagusan, pinapaliwanag ang daang nais mong lakbayin, subalit tila nagsasara sa bawat tangka. At kapag pinahintulutan mo na makita ang sarili mong mangarap ng isang ibang senaryo, isang tinig sa loob mo ang nagsasabing ito'y isa lamang ilusyon. Sa bawat pagsubok mong umabante, may nakakasalubong kang di nakikitang hadlang. Ang halaga ng kawalan ng katiyakan ay unti-unting dumadami, at napansin mong ang mga emosyonal na taas at baba ay may malinaw na halaga, ang iyong kapakanan. Kapag may taong humahabag sa iyong pansin, nagbubukas ng pinto ng oportunidad, kinakapit mo ang kahinaan na yon, gaya ng isang taong nalulunod na kumakapit sa isang piraso ng kahoy. Ngunit sino ba ang may kontrol sa kwentong ito? Ikaw ba o ang pagiging pabago-bago ng iba? Sa kawalan ng pagbalik, naglalaho ang halaga mo tulad ng asukal sa tubig. Hindi mo na nakikita ang sarili mo bilang isang kumpleto na tao, kundi bilang isang tagapanood na palutang-lutang. At ang pinakapait ay ang pakiramdam na ang kondisyon na ito ay sariling gawa. Pinapanatili mo ang pagkakaugnay kahit alam mong ikaw ay nauubos. Ito ay kung ano ang tatawagin ng marami na pag-ibig, subalit ito ay isang emosyonal na panloloko lamang. Nagsisimula kang mapansin kung paano paulit-ulit ang mga pattern. Ang parehong sayaw, ang parehong hakbang, ang parehong musika na tumutugtog sa likuran. Minsan iniisip mo kung ang pag-uulit ng mga karanasang ito ay isang paraan ng pagsabotahe sa sarili. Isang paraan upang manatili sa komportableng lugar kahit papuno ito ng sakit. Mas madali ang manatili dito, naghihintay ng milagro kaysa kunin ang manibela ng sariling tadhana. At dito dumarating ang epipanya. Ang tao na kasalukuyang abala sa iyong isip ay hindi nag-iisa sa mundo. Napagtatanto mo na may mga bagong horizonte sa kabila ng ulap na humahadlang sa iyo na makita ang lahat ng posibilidad. Ang pagkilala na ito ay nagdadala ng pakiramdam ng kaluwagan at takot. Kaluwagan dahil sa pagkakaalam na ang iyong mga limitasyon ay hindi permanente, takot dahil sa ideya ng pagbabago. Sapagkat ang pagbabago ay nangangahulugang pagharap sa katotohanang hubad at totoo, hindi mo kailangan ang ganitong uri ng relasyon. Nakakatakot ang ideya ng pagputol sa siklo na ito. Natatakot ka sa hindi mo alam. Ano ang mangyayari kapag nagpasya kang hindi na maghihintay? Ang kahungkagan ay maaaring nakakagimbal, ngunit ito rin ay isang mabungang espasyo para sa paglago. Ang binhi ng iyong tunay na sarili ay naghihintay na sumibol, ngunit dapat mo munang linisin ang mga damo na sumisikil sa iyong potensyal. Ang takot na nararamdaman mo ay isang refleksyon lamang ng iyong sariling kawalan ng kumpiyansa. Paano kung mabigo ka? Paano kung ang desisyong lumayo ay magresulta sa kalungkutan? Ngunit paano kung, sa paggawang ito, makahanap ka ng mas mahalagang bagay? Ang kalayaan na maging ikaw nang walang tanikala ng mga inaasahan ng iba. Panahon na upang huminto at suriin. Ano ang naidudulot ng relasyong ito sa iyong buhay? Anong uri ng kinabukasan ang naiisip mong buuin? Kung ang mga sagot ay hindi malinaw, marahil ito ay senyales na dapat mong muling ayusin ang iyong mga prioridad. Bawat araw na lumilipas nang wala ang kalinawan na ito ay isang araw na nawala. At ang katotohanan ay hindi mo na maaaring payagan ang nakaraan ang magdikta ng iyong mga susunod na pagpili. Ang mga hindi natutupad na pangako at mga di-balansing talakayan ay kailangang iwan sa nakaraan. Ang tunay na koneksyon ay hindi binubuo ng mga pira-pirasong bahagi, kundi ng kabuuang makabuluhan at pare-pareho. At kung palagi kang naghihintay ng senyales na magpapatunay ng iyong halaga, ikaw ang maiiwan. Bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong matuklasan ang mga bagong kwento. Mga kwento kung saan ikaw ang bida, kung saan naroon ang pagkakaroon ng pagtutulungan at katotohanan. Kung saan ang bawat interaksyon ay nagdaragdag ng bagong layer sa iyong buhay, sa halip na ubusin ito. Ang pagpili na magpatuloy ay hindi lamang isang kilos ng tapang, ito ay pagkilala na ikaw ay mas mahalaga. Ang iyong mga desisyon ngayon ang huhubog sa bukas. At sa pag-evaluate ng iyong mga pagpipilian, tandaan, ang totoong hinahanap mo ay pagiging tunay. Ang talagang nais mo ay kalinawan. Hindi ito labis na hinihingi. Panahon na upang mabuhay ng buo, nang walang paghahambing at walang mga kondisyon. Ang realidad na nararapat sa iyo ay naroroon, naghihintay para sa iyo. At ang kwentong ito ay hindi nagtatapos dito. Patuloy itong magaganap depende sa direksyon na pipiliin mo. Ang desisyon ay nasa iyo.
Tukuyin muli ang iyong mga relasyon, piliing makalaya mula sa mga bagay na hindi na naglilingkod sa iyo. Sapagkat, sa huli, ang hinahanap mo ay isang salamin na magpapakita ng pinakamaganda sa iyo. Ang realidad ay naipakita na.